Babae nagulat na malaman na engaged na sa iba ang dating asawa. Pero hindi niya akalain na iimbitahan siya nito bilang photographer ng prenup nila. May mga kwentong hindi dapat sinimulan. May mga kwentong alam mong masakit ang katapusan, pero pinasok mo pa rin. Ako si Daniela at isa ako sa mga babaeng nagpadala sa isang fairy tale na hindi naman talaga para sa akin. Te, grabe. Napanood mo na ba yung video? Parang pelikula sa Netflix. Ano naman to, Lia? Ayoko ng drama sa buhay, may trabaho pa ako. Bagsak ang balikat na binuksan ni Danny ang app at nag-scroll nga sa feed. Biglang nag-autoplay ang video at kumunot lalo ang noo niya. Sa screen ay si Jacob Santiago, isang gwapong bilyonaryo na nakaluhod sa harapan ng isang sobrang glamorosang babae. Si Jacob? Muntik nang matapon ang kape niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at ramdamang biglang bilis ng tibok ng puso niya. Tumigil siya sa pakikinig kay Lia at biglang bumalik sa isip niya ang mga alaala na matagal na nga niyang pilit kinalimutan. Isa siyang free-spirited na photographer at sanay sa payak na pamumuhay. Ang mundo niya ay umiikot sa pagkuha ng litrato ng mga simpleng bagay. Ang maliit niyang studio apartment sa Maynila ay parang siya rin. Magulo pero kakaibang karisma. Sa mata ng mga kaibigan niya, isa siyang quirky na artist na mukhang kontento na nga sa magulo niyang reputasyon. Pero ang hindi alam ng kahit sino ay may tinatago pala siyang lihim. 5 taon nang nakalipas nang magpakasal siya sa isang bilyonaryo na lihim habang nasa ibang bansa. Dahil nga sa family expectations and differences, naghiwalay sila at nangakong itatago na nga lamang ang kasal. Akala nila tapos na ang kwento nila pero hindi pa pala. Napalunok si Danny. Parang may sumipa nga sa loob ng dibdib niya habang nakatitig sa screen. Grabe no, ang gwapo pa rin ni Jacob. So kasi yung babae, malamang bagong fiancé. Narinig nga niya si Lia pero hindi na nga niya nagawang sumagot pa. Hindi na nga niya marinig ang ingay ng mundo. Ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa isip niya ay ang sariling kaba. Kumatok ang katotohanan sa ulo niya. Bumalik si Jacob at hindi lang basta bumalik. Nakaluhod pa nga sa harap ng ibang babae, sa harap ng milyon-milyong tao online. Napasinghap si Danny at napatingin sa kaliwa. Sa sofa na punong-puno ng kanyang mga kamera, magugulo na damit, nakahilata ang 4 na taong gulang na si Nico na naglalaro nga ng laro ang kotse. Lia, kailangan ko ng kape matapang. Ha? Danny, 3 tasa na yung ininom mo. Baka atakihin ka na niyan. Mas okay na yun kaysa atakihin ako ni Jacob kapag nalaman niyang may anak siya. Nalaki mga mata ni Lia. Ano? Napabikit si Danny. Napasabi niya yon ng malakas. Sa kabilang dako ay ang opisina nga ni Jacob Santiago. Ngunit ngayong umaga hindi niya kayang manatiling kalmado. Nakaupo siya sa harap ng laptop. Paulit-ulit na pinapanood ang viral video ng sarili niyang proposal. Pinatay niya ang tunog at sinandalan nga ang upuan. Wala siyang maramdaman. Dahil ang totoo wala naman siyang pakialam sa babaeng pinanluluhuran niya. Hindi pag-ibig ang dahilan ng proposal na yon. Isa itong mensahe para kay Danny. 4 na taon na nga siyang naghihintay. 4 na taon niyang hinanap ito. Sa mga magazine credits, ng travel photographers, sa Instagram ng mga artists, sa kahit na anong sulok ng mundo kung saan maaaring magtago ang isang babaeng tulad nito. Pero si Danny ay parang anino. Lumulusot sa pagitan ng mga daliri niya. Kaya nagdesisyon na nga lamang siyang gumawa ng hakbang na hindi niya ginawa noon. Kung hindi niya mahahanap si Danny, hahayaan niyang si Danny na ang makahanap sa kanya. At ngayon sigurado nga siyang
Napanood na nga nito ang dating asawa. Alam niyang hindi ito makakatiis, alam niyang babalik at babalik ito. Isang katukang pumukaw nga sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Pumasok ang kanyang assistant na si Benjamin na may hawak na iPad. "Sir, the media is still asking for an interview about the engagement. Decline it." Nagtaas nga ng kilay si Benjamin pero hindi na nagtanong pa. "And also hire a photographer for the upcoming event. Gusto ko yung magaling." Dagdag pa nga ni Jacob at tumayo siya at kinuha nga ang coat niya. "Already shortlisted some names, sir. I'll send the profiles." "No need." Tumigil nga si Jacob sa harap ng malaking glass window at nakatingin sa cityscape na parang isang hari na nagbabalak ng bagong laro. "Kunin mo si Daniel Hernandez." Napatigil si Benjamin. Sir, Daniela Hernandez? Yes, siya lang ang gusto ko." Napangisi nga si Jacob ng pilyo. Kausap ni Danny ang sarili habang hawak ang cellphone at nilalabanan ng kaba. Ilang beses na nga niyang binasa ang email sa harap niya pero hindi pa rin siya makapaniwala. From Santiago Corporation. Subject: Photography offer. Exclusive event. Parang may humigop nga sa kanya pabalik. Sa nakaraan. Sa mga gabing pinagtatawanan nila ang mundo, sa mga hating gabi nilang debate tungkol sa kung ano ang mas mahalaga, art o business, puso o utak. Sa matatalim nitong titig na kayang basahin ang buong pagkatao niya. At sa umagang nagising nga siyang wala na nga si Jacob sa tabi niya. "Mommy?" Nagising nga siya mula sa pagninilay-nilay nang lumapit si Nico. Kinaladkad ng stuffed dinosaur. May punit nga sa isang paa. Nakakunot ang noo ng bata, hawak ang baso nitong gatas. "Mommy, what's wrong?" Hinila nga nito ang laylayan ng kanyang maluwag na shirt. Mabilis niyang tinago ang cellphone at nginitian nga ang anak. "Nothing baby, everything's fine." Hindi naman siya nilubayan ni Nico. Tulad ng ama nito, marunong itong magbasa ng tao. At siya ang pinakaunang target ng maliliit nga nitong mga mata. "You're lying!" Singkit ang mga matang, tinignan siya ni Nico, sabay tikim nga ng gatas na parang isang CEO. Napabuntong hininga na nga lamang si Danny at binuhat ang anak. Di namang bigat at init nga nito laban sa kanya. "Mommy just got the job offer." "Happy job?" tanong nga ni Nico. Isang magandang trabaho? Malaking bayad pero isa rin itong death trap. Ang paglapit kay Jacob ay parang paglapit sa isang sirenang kaya kang dalhin sa ilalim ng dagat. Nakakaakit, masarap pero delikado. Pero wala siyang choice. Hindi na lang para sa sarili niya ito. May anak siyang kailangan buhayin. Pinikit niya ang mga mata niya. Kailangan niyang harapin si Jacob. Tumigil nga si Danny sa harap ng engrandeng glass doors ng Santiago Corporation. Malamig ang aircon pero mas malamig ang kaba sa tiyan niya. "Wala to, Danny. Isang photoshoot lang. Tatanggapin mo ang bayad tapos aalis ka na. Easy." Bulong niya sa sarili. Nakatayo nga si Jacob sa harap ng floor to ceiling window habang nakatalikod sa kanya. Pero kahit hindi siya nakikita nito, ramdam ni Danny ang presensya niya. Isang malalim na hinga ang pinakawalan niya bago lumapit. Pinili niyang ipanatag ang sarili. Pilit na isinalpak sa muka ang formal na ekspresyon ng isang profesional. Kailangan niyang gawin yun dahil hindi naman lang siya nilingon ni Jacob. "Andito nga pala ako for photoshoot briefing." Sa wakas unti-unti nang bumaling ito. Pagkaharap nito tumama kagad ang titig nito sa kanya na parang gustong sirain ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon. "Daniela." Saad ni Jacob. Kailangan ni Danny na kumapit sa script na ginawa niya sa isip niya. "Mr. Santiago, let's keep this short. Anong specifics ng shoot?" Gantingan niyang bate, kasabay ng pagtiklop ng braso sa dibdib niya. Isang ngiti ang gumuhit nga sa labi ni Jacob. Hindi yung tipong masaya,
kundi yung alam mong may binabalak. Straight to the point. I miss that about you. Napalunok si Danny. Jacob, may anak ka na pala. Out of nowhere ay biglang sabi nga ni Jacob. Napatigil si Danny. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Anong sinasabi mo? Lumingon si Jacob sa likod niya sa umupo sa isang upuang kaharap ng mesa niya. Kalmado pa nga rin ito pero kita sa mga mata ang isang matinding emosyon na hindi niya mawari. May anak ka na. At kung tamang hinala ko, akin siya. Saad nga nito at mas mabagal nga ang kanyang pagsabi at tinatansya ang bawat reaksyon ng babae. Kailangan niyang maging maingat. Hindi siya pwedeng umamin kaagad. Nico is my son. Pero hindi ibig sabihin nun na may kinalaman ka sa kanya. Matapang na saad ni Danny. Nagtagis ang panga ni Jacob. Pero Danny, pwede ba? Let's not do this. Trabaho lang tayo rito, that's all. Fine. Trabaho lang. Sagot na nga lamang ni Jacob sa wakas at tiniwas na nga ang tingin. Parang mas lalong sumikip ang dibdib ni Danny. Good. Kailangan niyang lumayo rito bago siya tuluyang gumuho. If that's settled, ibigay mo na lang sa akin ang details. I have the shots done within the deadline. Tumango nga si Jacob. Pero nangakala nga niyang tapos na ang usapan biglang nagsalita ito ulit. One more thing, Daniela. Isama mo si Nico sa shoot. Napatitig nga si Danny rito at hindi makapaniwala. Excuse me? Diretso siyang nakatitig kay Jacob pero hindi man lamang natinag ang lalaki. Sa halip, umangat palalo ang isang sulok ng labi nito. Isang bahagyang ngiti na hindi niya gustong makita. You heard me right? Isama mo si Nico sa shoot. Mabilis na nag-init ang dugo ni Danny. Alam niyang hindi ito isang inosenteng request lang. Alam niyang may dahilan si Jacob para hilingin yun at hindi nga niya gustong malaman kung ano yun. Hindi ito parte ng deal at hindi ito parte ng trabaho ko. Then let's change the deal. Napakapit si Danny sa strap ng kanyang camera bag. Pilit na pinipigilan ng sariling hindi sumabog. Hindi niya pwedeng hayaang gamitin ni Jacob ang anak niya sa larong to. Jacob, Nico is my son at wala siyang kinalaman sa kahit na anong nangyari sa atin. That's exactly why I want to meet him. Tumayo si Jacob, lumapit at tumigil lang sa tamang distansya. Sapat para maramdaman nga ni Danny ang bigat ng presensya nito. Alam kong hindi mo ko sasagutin ng diretsahan, pero Danny, akin ba siya? Tumitig siya sa babae. Pinilit ni Danny na hindi magpakita ng emosyon pero ramdam niya ang kirot ng dibdib niya. Hindi pa siya handa. Hindi pa nga niya kayang ipaliwanag ang lahat. This isn't the time for that conversation. Hindi sumagot si Jacob pero halata sa tingin niya na hindi siya papayag na takasan ang usapan. Sa huli si Danny na nga ang unang bumitaw ng tingin. Fine, I'll bring Nico. Sad na nga lamang nito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Jacob pero hindi na nga hinayaan pa ni Danny ang sariling basahin pa ito. Pero lilinawin ko lang Jacob, trabaho lang to. Of course, sagot nga nito na may bahagyang ngiti sa labi. Just work. Alam niyang sinungaling ito at alam niyang masyado na nga siyang nahulog sa patibong nito. Pero huli na dahil napirmahan na nga niyang kontrata. At hindi lang trabaho ang sasalubong sa kanya sa shoot, kundi ang mga alaala ng isang lalaking matagal nga niyang sinubukang kalimutan. Dumating ang araw ng photoshoot. Maaga pa lamang ay gising na nga si Danny at sinusubukang ipaliwanag kay Nico kung bakit kailangan nilang pumunta doon. Kung bakit kailangan niyang sumama. Baby, behave lang tayo ha. Trabaho lang to ni Mommy. Nakasalampak si Nico sa sofa. Nakahalukip-kip at nakasimangot. Alam niyang may hindi sinasabi ang ina. Bakit po ako sasama? Hindi naman po ako model eh. Tsaka hindi naman po ako photographer. Sad naman ang matalinong bata. Special request lang ng client. Sandali lang tayo ron, promise. Sino pong client?
Napahinga ng malalim si Danny dahil napakadaming tanong ng kanyang anak. Jacob Santiago. Napakunot ang noon ni Nico at hindi familiar ang pangalan pero alam niyang hindi ordinaryong photoshoot to. Matalino ang bata at lalo siyang nagduda ngayon. Hindi ko po siya kilala. Tumango si Danny. At hindi mo rin kailangan kilalanin. Trabaho lang to, okay? Hindi sumagot si Nico pero kita sa mukha niya na hindi nga siya kumbinsido. Pagdating nila sa studio, agad na bumungad nga ang malawak at mamahaling setup, professional lighting, cameras, at isang buong team ng crew. Pero walang iba pang nakakuha ng atensyon ni Danny kundi ang lalaking nakatayo malapit sa director's chair. Walang iba kundi si Jacob. Naka-black dress shirt ito, walang kurbata, bahagyang nakasuksok ang kamay sa bulsa ng slacks pero nang magtamang mga mata nila, hindi si Danny ang unang nagsalita. Ikaw po ba si Jacob? Napatingin si Jacob sa bata na ngayon ay nakatitig sa kanya na para bang inaaral nga siya. Kaagad na gumuhit ang kaunting gulat sa mukha ng lalaki at sa unang pagkakataon tila na wala ang kumpiyansa niya. Oo. Ikaw ba si Nico? Tumango si Nico pero hindi siya ngumiti. Sa halip lalong lumalim ang kunot ng noon niya. Ikaw po ba yung nangaaway sa mommy ko? Halos magdugo ang labi ni Danny sa pagpigil ng ngiti. Pero si Jacob, mukhang hindi inasahan ng tanong. What? Nagtaas ng kilay si Nico tuloy-tuloy na nagsalita habang nakahulukip-kip. Kasi kaninang lungkot-lungkot po ni mommy tapos sabi niya po trabaho lang to. Ibig sabihin hindi ka po niya gustong makita. Ganun ba? Lumuhod nga si Jacob sa harapan ni Nico upang magpantay na ang tingin nila. Hindi siya kagad nagsalita na parang inaaral ang mukha ng bata. Hindi kami nag-away ng mommy mo, Nico. Pero hindi agad naniwala si Nico. Bakit parang ayaw ka po niyang makita? Nagtagis ang panganga ni Jacob sa kasaglit na lumingon kay Danny. Matapang na hinarap ni Danny ito pero hindi niya hinayaang mabasa ang emosyon sa mukha niya. Minsan kasi Nico may mga taong natatakot makita ulit ang isang tao. Bakit po? Kasi minsan kapag mahal mo ang isang tao pero nasaktan mo siya, natatakot kang harapin siya ulit. Natigilan nga bigla si Danny. Hindi niya inaasahang maririnig yun kay Jacob. Napatigil rin si Nico. Napakurap ito at kita sa mukha na malalim ang pag-iisip. Hanggang sa nagsalita ulit ang bata at nagbigay ng isang matalim na tanong. So minahal niyo po si mommy pero sinaktan niyo po siya, ganun po ba? Biglang natahimik ang buong paligid. Napabuntong hininga si Danny at napailing. Bago pa man makasagot si Jacob, isang matinis at familiar na boses ang pumuno sa studio. Jacob darling! Sabay-sabay silang napalingonis ang matangkad at eleganteng babae ang papalapit. Nakasuot ito ng designer dress at may hawak pang handbag na halatang hindi basta-basta. Ang makeup niya ay pulido at ang ngiti niya ay parang pagmamay-ari niya ang buong mundo. Si Celestine Vasquez, ang fiancé ni Jacob. Napahigpit nga ang hawak ni Danny sa kamay ni Nico pero ang anak niya hindi man lamang natinag. Sa halip, inikot nito ang tingin sa kanila ni Jacob tapos kay Celestine bago bumalik kay Jacob na parang may natuklasan siyang bago. May girlfriend ka na po pala. Napakurap-kurap na nga lamang si Celestine at napangiti pero halatang hindi siya natuwa sa sinabi ni Nico. Inilagay niya ang kamay sa baraso ni Jacob at bahagyang sumandal dito. Actually, fiancé niya ako. Ikakasal na kami. Nakita nga ni Danny kung paano sumikip ang ekspresyon ni Jacob pero hindi ito nagsalita. Si Nico naman ay mas lalong lumalim ang kunot ng noo. So ikaw yung dahilan kung bakit nag-away sila mommy? Excuse me? Napahagik-gik nga ang isa sa mga crew sa likod at mabilis itong sinaway ng direktor. Si Danny naman gusto nga sanang pigilan ng anak niya pero hindi niya mapigilang makaramdam ng konting satisfaction. Nico, hindi yun ang dahilan. Iti ano po? Walang naglakas loob na sumagot dahil kahit si Jacob mismo hindi makahanap ng matinong sagot. Jacob, ano bang nangyayari dito? At sinong batang to?
Napataas ng kilay si Celestine at lumipat nga ang tingin niya sa kay Danny at Nico. At sino ba ang batang to? Sa tanong na yun, nagpalitan nga ng tingin sina Danny at Jacob. Alam ni Danny na delikadong sitwasyong to. Alam niyang may posisyon si Celestine sa buhay ni Jacob. Pero hindi rin niya kayang pabayaan si Nico na alanganin ang sitwasyon. Kaya bago pa man makasagot si Jacob, inunahan na nga niya ito. Si Nico ang anak ko, saad nga ni Danny. Tinignan siya ni Celestine tapos bumalik ang tingin kay Jacob at sa ekspresyon niya, parang may napagtanto siya. Jacob, huwag mong sabihin. Lumamig ang boses nito at naputol ang sinasabi niya nang biglang hinatak ni Nico ang kamay ni Danny. Let's go, Mommy! Ayoko na po rito! Baby, wait. Tawag pa nga ni Danny. Ayoko sa kanya. Tinuro nga ni Nico si Jacob gamit ang maliit niyang daliri at puno ng inis ang mukha. Sinaktan niya si Mommy tapos may iba na pala siya? Bad guy ka pala! Akala ko mabait ka! Halos mabingi si Danny sa hiyawan ng crew sa paligid. Si Jacob naman na natiling tahimik. Si Celestine ay mukhang hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Jacob, ano to? May anak ka? Tanong nga ni Celestine na papikit si Danny pero wala na nga siyang magagawa pa. Dahil ang anak niya na nga mismo ang bumuo ng gulong, hindi nga niya kayang pigilan. May anak ako, pero ang tatay niya wala rito, nasa abroad siya. Pagdadahilan na nga lamang ni Danny. Nanigas ang ekspresyon ni Jacob. Kita sa mga mata niya ang galit na pilit pinipigilan. Pero ang paglihis nga ng panga at ang lalim ng paghinga niya ay nagsasabing hindi siya natuwa sa sagot ni Danny. Samantalang si Celestine ay biglang lumuwag nga ang muka. Halatang nakahinga siya ng maluwag sa narinig. I see. Akala ko naman. Darling, you scared me for a second. Akala ko may tinatago ka na sa akin. Napailing na nga lamang siya at ngumiti kay Jacob. Sa kapabirong tinapik ang braso nito. Danny. Tawag nga ni Jacob. Hindi niya pinansin si Celestine sa halipis ang titig na puno ng tensyon ang ibinato niya kay Danny. Anong sinabi mo? Tanong ni Jacob. Narinig mo naman, diba? Sinubukan nga ni Danny panatilihing kalmadong boses niya. Kahit pakiramdam niya, nanginginig na nga siya sa tindi ng emosyon ni Jacob. Nasa ibang bansa ang tatay ni Nico, kaya tapos na ang usapang to. Tapos na? Madiin ang bawat salita ni Jacob. Ikaw lang ba ang pwedeng magdesisyon kung tapos na? Naramdaman ni Danny ang paghigpit ng hawak nga ni Nico sa kamay niya. Alam niyang naguguluhan nga ang anak niya sa tensyon sa paligid, kaya kahit gusto nga niyang sumabog, pinilit niyang magpigil. Trabaho lang ang pinunta ko rito, Jacob. Wala kang dahilan para magalit. Paninindigan nga niya sa kasinungalingan. Pero hindi niya napigilan ang bahagyang pag-atras nang lumapit si Jacob at bahagyang yumuko para matapatan nga ang tingin niya. Ako? Walang dapat ikagalit? You're denying me, my son Daniela. Mariing saad nga ni Jacob. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Damit, Danny. Alam kong anak ko siya. Nagulat nga si Celestine sa biglang pagtaas ng boses ni Jacob, pati ang crew. Hindi na alam kung magpapatuloy pa sa trabaho ang makikinig nga sa drama sa harapan nila. Si Nico naman napaigtad nga sa sigaw ni Jacob, agad siyang kumapit ng mahigpit sa braso ni Danny. Mommy, umuwi na po tayo! Nico, let's go. Saad na rin ni Danny. At bago pa makapagsalita ulit si Jacob, mabilis na hinawakan ni Danny ang kamay ng anak at lumabas ng opisina at hindi na lumingon pa. Pero kahit papalayo na nga siya, tama pa rin niya ang titig ni Jacob. Isang titig na nagsasabing hindi pa ito tapos. Naglakad ng mabilis si Danny palabas ng Santiago Corporation. Habang mahigpit na hawak ang kamay ni Nico. Gusto niyang lumayo sa gulong ito bago pa nga siya tuluyang bumigay. Pero hindi pa siya nakakalayo nang tumunog na ang cellphone niya. Napahinto siya at tinignan ang screen. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya sumasagot. Kaya kahit labag sa loob niya, pinindot niya ang sagot at inilapat nga
ang telepono sa tenga niya. Ano na naman, Jacob? You have a contract to fulfill. You are my photographer, Daniela. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang umalis. Matapang na saad ni Jacob. I already declined. Ayoko ng gulo. Ayokong pag-initan ako ng fiancé mo, Jacob. Saad naman ni Danny. Hindi si Celestine ang boss mo. Akong nag-hire sa'yo. Kahit na, Jacob, this is messy. Hindi ko kailangan ng ganitong stress sa buhay ko. Pati ng anak ko. Too late for that. Matapang na saad naman ni Jacob. Nanginig ang kamay niya nang biglang may pumasok nga na notification sa phone niya. Isang bank transfer. Isang malaking halaga. Napakurap si Danny at hindi makapaniwala. What the hell is this? Matapang nga na saad ni Danny. Paunang bayad. So now you don't have a choice. Walang emosyon ng boses ni Jacob. Pero Jacob, see you at the shoot, Daniela. Bago pa nga siya makapagsalita, pinutol na ni Jacob ang tawag. Napamura na nga lamang siya sa sarili at napatingin kay Nico na nakakunot ang noo habang tinitignan siya. Mommy, are you okay? Pilit niyang ngumiti kahit na gusto nga niyang magwala. Yes, baby. Everything's fine. Dumating si Danny sa studio at alam niyang hindi siya dapat nandito pero wala na nga siyang magagawa pa. Malinaw ang sinabi ni Jacob. May kontrata siya at may binayad na ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamera habang inaayos ang settings nito. Sa gilid ng kanyang paningin, natanaw niya si Jacob na papalapit kasabay ni Celestine na nakaakap sa braso nito. Daniela, ready na ba tayo? Ngumiti si Celestine at mas lalong tumikit kay Jacob. Mukhang sinasadya ang bawat kilos. I'm so excited for this shoot. First official photoshoot namin ni Jacob as a couple, right babe? Napakurap na nga lamang si Danny pero pinilit ang sarili na hindi mag-react. Okay, let's start. Pumuesto siya sa harap nila at itinapat ang kamera. Ngunit habang kinukunan niya ng larawan ng dalawa, biglang hinawakan ni Jacob ang bewang ni Celestine at hinapit ito palapit. Come here, sweetheart. Nakita ni Danny kung paano lumambing si Celestine kay Jacob na tila ba nagpapakita sa kanya ng pagmamay-ari. Pero ang mas nakakapikon nga, si Jacob mismo ang hatang may ginagawang laro. Nakatingin ito ng direkta kay Danny na para bang inaabangan ang magiging reaksyon niya. Nang hindi siya kumibo, mas lalong naging agresibo si Jacob. Yumuko ito at bumulunga sa tenga ni Celestine na nag-blush pa nga. Jacob babe, not here. Maarteng tawa pa nga nito. Pero hindi tumigil si Jacob. Nilaro nito ang buhok ni Celestine at hinawakan ng baba nito. Tila ba isang eksena sa isang romantikong pelikula. Sobrang lapit nila. Sobrang intimate. At hindi may itatanggi ni Danny na may kumirot sa dibdib niya. Napahigpit ng hawak nga si Danny sa kamera. Alam niyang sinasadya ito ni Jacob pero hindi siya nagpapatinag. Pwede ba Jacob? Professional shoot ito. Kung gusto mong mag-PDA, gawin niyo sa ibang lugar. Matalim ang tingin ay binigay niya rito. Pero sa halip na maapektuhan, ngumiti lang si Jacob, isang mapangasar na ngiti. Jealous, Daniela? Napasinghap siya, pero agad niyang pinigilan ng sarili. Sa'yo? Sa inyo? Don't flatter yourself, Mr. Santiago. Let's just get this over with. Pero sa likod ng kanyang malamig na tono, hindi niya may kakaila na may kung anong kumakabog sa loob ng dibdib niya. At sigurado siyang yun ang gusto ni Jacob. Ang guluhin siya. Ang hamunin siya at iparamdam sa kanya na hindi pa tapos ang laban nila. At sa tingin niya, hindi nga rin talaga. Pagkatapos ng ilang shots, pakiramdam ni Danny ay gusto nga niyang ibato ang camera kay Jacob kung gaano ito kaseryoso sa trabaho noon. Gano'n naman ito ka-bad influence. Dahil hindi pa ito tapos sa pagsasadya ng intimate moments kasama nga si Celestine. Sa bawat kuha niya, may bagong stunt si Jacob. Kanina lang sinubukan nitong buhatin si Celestine bridal style habang nakatingin ng direkta kay Danny. Ngayon naman hawak-hawak nito ang kamay ng fiancé
at dinadampian ng halik ang likod ng palad nito. Okay, let's move to the next setup. Singhal pa nga ni Danny, pero hindi siya tinigilan ni Jacob. Daniela, sure ka bang okay ka lang? Parang namumula ka. Ano ko, kamatis? Hindi naman, pero cute sana kung namumula ka dahil sa akin. Ibigay mo na lang sa akin ang susunod na post, Mr. Santiago. At nang matapos na to, biglang sumabat si Celestine. Oh Jacob, gusto ko yung parang wedding theme. Marteng sa adaman ng fiancé nito. Halos maduwal si Danny sa narinig. Wedding themed? Ang kapal na mukha ni Jacob kung ipapagawa niya yun sa akin. Pero syempre, mukhang wala itong pakialam. Good idea. Pumikit nga si Danny sandali, huminga ng malalim at sinabi sa sarili na trabaho nga lang ito at walang personalan. Trabaho lang. Pero mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo niya. Kasi ang itutok na nga niya ang camera, biglang lumuhod si Jacob sa harap ni Celestine na parang may proposal scene. Celestine, mahal na mahal kita. At alam kong ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Wait, cut! Napatalon nga ang crew sa biglang sigaw ni Danny. Maging si Celestine ay nagulat pero si Jacob nakangiti nga lamang na para bang na-achieve ang gusto. Ano to? Actual proposal? Hindi kasama yan sa shoot. Masungit na saad nga ni Danny. Relax, Daniela. Nag-e-emote lang kami ni Celestine para mas makatotohanan, di ba? Pues, pwede ba? Tumigil ka na sa kaka-emote at gawin na natin tong photoshoot ng maayos para matapos ka agad. Hindi yung ang dami niyo pang kaek-ekan dyan. Ang arte niyo. Napangiti si Jacob. Isang nakakalokong ngiti na lalong nagpataas ng dugo niya. So, apektado ka nga talaga. Napasinghap si Danny pero hindi nga siya nagpa-apekto. Apektado? Wala akong pakialam sa inyo. Tumingin si Jacob sa assistant photographer. Kuha ka nga ng candid shot namin ni Danny. Ang ganda niyang tignan pag galit eh. Hindi na nga niya napigilan. Binato niya ng isang throw pillow sa mukha si Jacob. Nang matapos ang photoshoot, akala ni Danny ay makakahinga na nga siya ng maluwag. Pero mali siya. Dahil sa sandaling makalis si Jacob, bigla na nga lamang siyang hinarang ni Celestine sa hallway. Nakakunot ang noon ni Danny. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagbabago nga ng ugali nito. Kanina lang ay parang wala itong pakialam sa kanya. Pero ngayon, kitang-kita niya ang matinding inis sa mga mata nito. So, ikaw palang nanay ng anak ni Jacob. Napahigpit ang hawak ni Danny sa kamera niya. Labas ka na sa issue naming dalawa. Labas? Paano ko lalabas kung may kinalaman ka sa fiancé ko? Tumaas ang kilay ni Danny. Ex ko, Celestine. Ex? Dati na yun. At isa pa may photoshoot pa tayo. Kung gusto mong pag-usapan to, hindi dito. Pero hindi na tinag si Celestine. Huwag mo akong gawing tanga, Daniela. Kitang-kita ka kung paano ka titigan ni Jacob at kung paano ka mag-react sa mga ginagawa niya kanina. Napangisi si Danny. So ikaw naman pala tong apektado. Halatang natigilan nga si Celestine pero agad itong bumawi. Hindi ako apektado. Naiinis lang ako kasi mukha ka pa rin niyang hindi mabitawan kahit ako nang kasama niya ngayon. Napangisi si Danny. Kung ganun, tanungin mo siya. Hindi ako may problema dito, Celestine. Ikaw ang nagsasayang ng oras sa pagsaselos isang taong wala nang balak bumalik. Ngunit sa halip na umurong, mas lalong sumilab ang galit nga sa mukha ni Celestine. Kung wala ka na talagang pakialam, bakit hindi mo masabi kay Jacob na layuan ka na? Bakit hinahayaan mo lang diin ka niya sa harap ko? Matalimang tingin na ibinigay nga ni Danny. Hindi ko kailangan sabihin sa kanyang dapat niyang gawin. At kung may problema ka sa pag-uugali ng fiancé mo, ikaw dapat ang maayos nun. Labas na ako dyan. Saglit na natahimik sa Celestine pero halata sa mukha niya na hindi siya kontento. Sa sagot ni Danny. Alam mo, Daniela,
May isang paraan para matapos na to. Ano naman yon? Umalis ka. Lumayo ka sa kanya. Kung talagang wala ka ng feelings para kay Jacob, umalis ka sa trabaho mo bilang photographer niya. Iwasan mo siya. Simple lang, di ba? Napanganga si Danny sa kapal ng mukha nito. Excuse me? Trabaho ko to. Hindi ako magpapakatanga sa lalaking hindi ko na mahal. Talaga lang ah? Hindi mo na mahal? Bakit parang ikaw pa yung pinaka-apektado sa lahat ng ginagawa niya? Dahil istorbo siya sa trabaho ko, hindi ako bayad para makipaglandian sa photoshoot. Sagot naman ang palaban ni Danny. O baka naman dahil gusto mong makita kung hanggang saan siya aabot para lang mapansin mo ulit. Napalunok na si Danny pero hindi siya nagpatalo. Lumapit siya kay Celestine, bahagyang tumagilid ang ulo at ngumiti ng mapanukso. Kung sigurado ka talaga sa kanya, Celestine, bakit ka natatakot sa isang ex? Halos lumipat nga ang kamay ni Celestine sa pisngi niya, pero bago pa nga nito magawa, may malamig na boses ang sumingit. Anong meron dito? Napalingon silang dalawa at bumungad nga si Jacob. Nakasandal ito sa pader, nakapamulsa at nakangiti na para bang matagal na ngang nanunood. Babe, wala. Nag-uusap lang kami ni Daniela. Plastic nga na ani ni Celestine. Ngunit hindi yun kinagat ni Jacob. Lumapit ito kay Danny, masyadong malapit para sa panlasa niya. Nag-aaway ba kayo dahil sa akin? Filingero. Bulong na nga lamang ni Danny. Well, hindi naman ako magugulat kung pinag-aawayan niyo ako. Pero Daniela, yumuko ito at bahagyang bumulong. Alam kong mismo ako. Napatulak si Danny sa dibdib ni Jacob at mariing tumingin kay Celestine. Kita mo na? Ang fiancé mong problema mo, hindi ako. Saad ni Daniela. Sabay talikod nga at naglakad palayo habang mahigpit na hawak nga ang kamera. Pero bago pa nga siya tuluyang makalayo, narinig niya ang tawag nga ni Jacob. Daniela, babalik ka pa rin, di ba? Hindi na nga siya lumingon pa, pero sa loob-loob niya gusto niyang murahin ito. Pagka-uwi nila, hindi na nga makapaghintay pa sa Celestine. Diretso siyang pumasok sa opisina ni Jacob, kung saan nakita niya itong nakaupo sa harap ng desk at busy sa laptop nito. Jacob, kailangan nating mag-usap. Hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng lalaki. Typical Jacob Santiago. Laging malamig, laging walang ganang makipag-usap. If this is about the shoot, I'm done talking about it. Pinipigil ni Celestine ang galit niya. Of course, ayaw niyang pag-usapan, pero hindi na nga siya papayag na palampasin ito. Hindi ito tungkol sa shoot. Tungkol to sa akin, sa atin. Sa wakas tumigil si Jacob sa ginagawa niya. Dahan-dahan siyang tumingala at tinignan ng babae na walang emosyon sa muka. Ano na naman? Napakuyom ng kamao si Celestine. Minahal mo ba talaga ako, Jacob? Napuno ng katahimikan ng silid. At doon palang alam na nga niyang sagot. Pero gusto niya pa ring marinig ito mula sa kanya. Sige, sabihin mo sa akin, totoo ba? Matalim ang tingin ni Jacob, pero halata sa mukha niya na hindi siya magbibigay ng kasinungalingan. You already know the answer to that. Biglang bumigat ang dibdib ni Celestine at hindi na nga niya napigilan ang luhang pumatak sa mga mata niya. So it's true. Hindi mo ako minahal. Never mo akong minahal. Hindi sumagot si Jacob at mas lalong sumakit ang pakiramdam niya dahil doon. Alam mo ba kung ano mas masakit, Jacob? Hindi ako tanga. Alam kong may mahal kang iba. Alam kong ginagamit mo lang ako para itago yun. Pero nilabanan ko ang sarili ko kasi umaasa ako na isang araw baka sakaling piliin mo ko. Pero mali ako, hindi ba? Kasi kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, kahit ako na ang fiancé mo, siya pa rin ang laman ng isip mo. Hindi man lamang itinanggi ni Jacob. At doon naramdaman ni Celestine ang matinding sakit. Na kahit anong gawin niya, kahit anong ibigay niya, hindi siya kailanman magiging si Daniela sa puso ni Jacob. Hindi nag-aksaya ng oras si Celestine gamit ang koneksyon ng pamilya niya. Sinubukan niyang tanggalin si Jacob bilang CEO ng Santiago Corporation. Alam
Alam niyang mahirap yun pero hindi imposible. Gusto niyang iparamdam kay Jacob ang kawalan. Gusto niyang mapilitan nga itong lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Kahit siya naman ang may kasalanan, gusto niyang si Jacob ang maunang lumapit. Kung hindi mo ko kayang mahalin, gawin mo man lang ako mahalaga sa buhay mo. Pero hindi siya handa sa bilis ng kilos ni Jacob. Ilang araw ang lumipas, nalaman na kaagad ng lalaking ginagawa niya at imbes na matakot o humingi ng tulong sa kanya, isang tawag lang ang natanggap niya mula rito. Isang malamig, matigas at walang bahid ng emosyong tawag. The engagement is soft. Halos malaglag ang cellphone ni Celestine. Anong sabi mo? I'm ending this. Tapos na tayo, Celestine. Nanlamig siya. Hindi niya inakalang ganito lang kabilis ang lahat. Jacob, hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo pwedeng tapusin ang basta-basta. You tried to take my company from me. Do you really think I'd still marry you after that? I will never beg you for anything. Hindi mo kailangan gawin to para mapansin kita. Kasi kahit kailan hindi kita pinansin sa paraang gusto mo. At tuluyang naputol nga ang tawag. Gustong sumigaw ni Celestine. Gusto niyang magwala. Pero anong magagawa niya? Kung simula pa lamang talo na nga siya. Nalaman ni Danny mula sa mga empleyado ng Santiago Corporation na kanselado na nga ang engagement ni Jacob kay Celestine. Inaasahan niyang magagalit ito, magmumukmuk o kahit papaano magpapakita ng lungkot, pero nang makita niya ito kinabukasan sa opisina, wala man lamang bahid ng pagsisisi sa mukha nito. Napakunot si Danny. Naisip niyang wala itong pakialam pero hindi niya maiwasang magtanong. Totoo ba yun? Bahagyang itinaas si Jacob ang kilay para bang hindi alam kung ano ang tinutukoy niya. Ikaw at si Celestine, totoo ka ba sa kanya? Hindi sumagot si Jacob. Sa halip, mabilis nga itong lumapit kay Danny bago pa nga siya makaiwas at mahigpit siyang niyakap. Nagulat si Danny. I missed you. Napatigil si Danny at naramdaman niya ang init ng katawan ni Jacob. Ang familiar na pakiramdam ng mga braso nitong nakayakap sa kanya, pero agad niyang itinulak ito palayo. Ano ba, Jacob? Ginawa ko lang ang engagement para lumabas ka. Halos mabingi si Danny sa sinabi nito. Ano? Tumingin si Jacob diretso sa mga mata niya. Walang halong pagsisisi o pag-aalinlangan. I knew you'd come back the moment you heard I was getting married. Napakunot na si Danny. So ginamit mo lang si Celestine. Niloko mo siya para lang magpakita ako? Napahawak siya sa sentido niya. Hindi pa rin natinag si Jacob. I had to do something. Sumiklab ang inis ni Danny. Isang malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Jacob. You're unbelievable. Pero hindi siya pinigilan ni Jacob. Hindi nito iniiwasan ang galit niya. Hindi ito lumayo. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago muling nagsalita at mas mahina, mas seryoso. But it worked, didn't it? Napasinghap si Danny sa sinabi ni Jacob na paatras siya. Tinatan siya kung niloloko lang siya nito o kung seryoso talaga ito, pero nang makita niyang determinasyon sa mukha ng lalaki, mas lalo siyang nagalit. You are insane. Napangisi si Jacob, tila ba hindi apektado sa galit niya. If that's what it takes to bring you back to me, then maybe I am. Napahiling si Danny. Hindi niya alam kung matatawa o masusuka sa ginagawa nitong laro. Ano nga akala mo sa akin, Jacob? Prize? Trophy? Isa lang ba akong challenge na kailangan mong manalo? Of course not. Umiling si Jacob. Ikaw ang buhay ko, Danny. Napapikit si Danny, nakaramdam siya ng panghihina pero hindi siya papayag na bumalik sa gulong ginawa ni Jacob. Hindi mo ako kayang bilhin ng ganyan, Jacob. Hindi mo ako maaakit ng mga laro mo. Then tell me you don't feel anything. Sad nga ni Jacob. Napatingin si Danny sa kanya. Doon lang niya napansin. Sa kabila ng pagiging dominante ni Jacob, may takot sa mata nito, takot na mawala siya. Pero hindi siya papayag na basta-basta na nga lamang siyang mahulog ulit. Mahal kita dati, Jacob. Humugot ng hininga si Danny. Malalim.
Sabay sabing, pero hindi na ngayon. Para bang isang matalim na kutsilyo ang dumaan sa pagitan nila. Binitawan siya ni Jacob pero hindi ito umatras. Hindi nito inalis ang titig sa kanya. Dati lang? Tanong nga ni Jacob. Nagtagpo ang mga mata nila. Oo. Hindi nagsalita si Jacob pero imbes na magalit o magmakaawa ngumiti siya. Isang mapanganib na ngiti na lalong nagpakaba kay Danny. We'll see about that. Kahit anong gawin ni Jacob, natili nga si Danny sa desisyon niyang lumayo. Hindi niya hinayaang maapektuhan ng mga matatamis na salita ng lalaki. Lagi niyang tinatanggihan ang mga paanyaya nga nito tuwing susubukan niyang lumapit sa kanila ni Nico at agad nga niyang pinuputol ang usapan. Hindi rin nakatulong na si Nico mismo ay hindi interesado kay Jacob. Minsan, nang sinubukan nga ng lalaki na sorpresahin silang mag-ina, ay walang kaabog-abog na sinabi, "Mommy, let's go, I don't like this man." Halos mapamura na nga lamang si Jacob sa sakit nang sinabi ng anak, pero hindi pa rin siya sumuko. Sinubukan niyang kausapin si Nico bumili ng laruan, pagkain, laging nagtatago si Nico sa likod ni Danny o kaya'y sumisimangot at tinatanggihan ng kahit na anong ibigay niya. Hindi mo siya mabibili, Jacob. Matalino siyang bata. Malamig na sabi ni Danny habang hinahatak nga palayo ang anak. Huwag mo na kaming guluhin. Hindi ko kayo ginugulo, Danny. Anak ko si Nico. May karapatan akong makilala siya. Umuwi ka na, Jacob. Wala kang mahahanap dito. At tulad ng dati, iniwan niya itong nakatayo doon at pinapanood silang lumayo. Isang linggo matapos ang huling engkwentro niya kay Jacob, busy si Danny sa pag-i-edit ng mga larawan sa kanyang laptop nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang sinagot ang tawag nang makita ang pangalan ng tiyahin niya sa screen. Danny, iha, kailangan mong umuwi. Napakunot ang noo nga ni Danny. Tiya, bakit po? Anong nangyari? Mula sa kabilang linya narinig niya ang bigat ng tinig nga ng tiyahin niya. Si lola mo. Bumagsak kanina sa kusina, hindi na siya makatayo. Dinala namin siya sa ospital pero sabi ng doktor kailangan niya ng bantay. Hindi ko na alam ang gagawin, iha. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pero may trabaho rin ako rito sa bayan. Kailangan kita rito. Parang pinagbagsakan ng lupa at langit nga si Danny. Ang lola niya ang nagpalaki sa kanya nung bata pa nga siya. At kahit matagal na nga siyang lumuwas ng Manila, para sa trabaho, lagi siyang bumabalik sa probinsya tuwing may pagkakataon. Anong sabi ng doktor? Ano pong lagay niya ngayon? Mahina na raw talaga siya, Danny. Baka kailangan nating paghandaan ng... Hindi na naituloy pa ng tiyahin niya ang sasabihin pero sapat na ang mga salitang yon para mapabilis ang desisyon ni Danny. Hintayin niyo po ko. Uuwi ako kaagad. Matapos ibaba ang tawag na pasandal siya, sa upuan at hinilot nga ang sentido niya. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Nico baby, punta tayo kina lola sa probinsya. Mahinahon niyang sabi habang kinakalong nga ang anak. Napataas ang kilay ni Nico at nagtanong ng bakit. May sakit kasi si Loli. Kailangan natin siyang bisitahin. Lola sick? Medyo namutla ang bata nang marinig ito. Oo, pero alagaan natin siya. Tumango si Nico pero kita pa rin ang mukha nito na malungkot. Biglang sumabog nga ang balita sa social media. Isang larawan nilang tatlo ang nag-leak. Sa litrato makikita si Jacob na nag-aabot ng laruan kay Nico habang nasa gilid naman si Danny. Kasabay ng pagkalat nga ng litrato ay ang mga malisyosong chismis. Dumagsa ang tawag at mensahe kay Jacob, pati na rin sa mga taong malapit sa kanya. Hindi rin pinalampas ng pamilya ni Celestine ang issue. Mismo nga man ito ang tumawag kay Jacob at galit na galit. Pinahiya mo kami sa ginawa mo. Itanggi mo yan, Jacob. Sabihin mong hindi mo sila pamilya. Pero sa halip na sumunod, tahimik lang si Jacob habang nakatingin sa screen ng cellphone niya. Sa huli sa harap ng media at ng buong mundo, gumawa nga siya ng isang desisyong kinagulat ng lahat.
Hindi ako magpapalusot. Diretsahang sagot nga ni Jacob sa isang press conference na biglaan niyang tinawag. Oo, sila ang pamilya ko at mabubuo kami ulit. Halos magwala ang pamilya ni Celestine pero hindi na nga yun mahalaga kay Jacob. Wala na siyang balak pang magsinungaling o itago ang katotohanan. Sa kabilang banda, nagpipigil ng galit si Danny nang mapanood ang balita. Hindi niya alam kung matutuwa o magagalit siya. Nilingon niya si Nico na masaya habang pinapanood ang video ng ama niya sa TV. Sa unang pagkakataon parang nagkaroon ng pag-asa ang bata na magkaroon nga ng isang buong pamilya. Ngunit para kay Danny, hindi yun ganun kadali. Dumilim ang mukha ni Danny habang nakatutok ang tingin niya sa TV screen. Paulit-ulit nang iniisip ang mga sinabi ni Jacob sa press conference. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na inamin na rin ni Jacob ang tungkol kay Nico o magalit dahil ginawa niya ito nang hindi man lamang siya tinanong. Mabilis siyang tumayo, inabot nga ang cellphone niya at tinawagan si Jacob. Ilang ring ang lumipas bago niya narinig ang mababang boses. Danny, anong ginawa mo? Hindi napigilan ni Danny ang galit sa boses niya. Paano mo nagawang sabihin yun sa harap ng media nang hindi mo man lang ako tinatanong? Ano pang dahilan para itago, Danny? May bahid ng paninindigan ang tono ni Jacob. Alam kong ayaw mong makipagbalikan sa akin pero hindi ibig sabihin nun na tatakasan ko ang pagiging ama ko kay Nico. Napalunok si Danny. Alam niyang tama ito pero hindi niya kayang basta na nga lamang tanggapin ang lahat. Wala akong pakialam kung gusto mong panindigan si Nico pero hindi mo naisip kung ano magiging epekto nito sa amin. Ano na lang iisipin ng mga tao? Paano ang pamilya ko? At paano ko, Danny? May bahagyang sakit nga sa tinig ni Jacob. Sa loob ng 4 na taon wala akong ideya na may anak ako. Ngayon na alam ko na ipagkakait mo pa rin yun? Napahawak nga si Danny sa sentido niya. Hindi niya alam kung ano mararamdaman niya. Pagod na nga siyang lumaban pero hindi rin niya kayang basta na nga lamang bumigay. Kinabukasan, narinig ni Danny ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Kinakabahan nga siya. Hindi na niya kailangan hulaan pa kung sino yun. Binuksan niya ang pinto at bumungad nga sa kanya si Jacob. Sa tabi nito ay may isang malaking paper bag at sa kamay nito, isang supot ng paborito nga niyang pandesal mula sa bakery sa bayan. Napasinghap si Danny. Anong ginagawa mo dito, Jacob? Sabi ko naman sa'yo pupunta ako at saka dinalhan kita ng breakfast. Napansin niya ang nakatingin nga si Jacob sa likuran niya. At bago pa nga niya napigilan, sumilip nga si Nico mula sa loob ng bahay. Daddy! Nagkatinginan sila ni Jacob. Ang bata ay walang alinlangang lumapit sa ama. Hinila ang kamay nito pababa para yakapin. Napabuntong hininga si Danny. Alam niyang wala siyang laban pagdating kay Nico. Papasok na ako. Sabi nga ni Jacob at hindi man lamang naghihintay ng pahintulot. Pumasok siya sa loob. Naglakad papunta sa hapagkainan at inilapag nga ang dala nitong pagkain. Jacob, saad nga ni Danny. Danny, makinig ka naman. Ani naman ni Jacob at tinanggal ang relo at pinatong yun sa mesa. Wala akong balak manggulo rito. Gusto ko lang na makasama si Nico. Alam ni Danny na may gusto pang sabihin si Jacob pero hindi niya ito pinansin. Umupo si Nico sa tabi ng kanyang ama at masayang kinain ng pandesal. Napansin ni Danny ang tahimik na pagtingin ni Jacob sa paligid. Parang iniisip nito kung paano siya nabuhay nang wala ito. Maya-maya lang lumingon ito sa kanya. Masaya ka ba, Danny? Napatigil si Danny. Ano bang klaseng tanong yan? Gusto ko lang malaman. Kasi kung masaya ka na talaga rito, hindi na kita pipilitin pa. Pero kung may kahit na kaunting parte sa'yo na gustong bigyan ako ng isa pang pagkakataon, sasamantalihin ko na yun. Napalunok si Danny. Alam niyang hindi niya ito kayang sagutin. Kaya tumayo siya, nag-iwas ng tingin at lumabas ng bahay. Ayusin mo si Nico. Pupunta ako ng palengke. Alam niyang sinundan siya ni Jacob ng tingin pero hindi niya na nga hinintay pa ang sagot nito. Dahil kahit anong pilit niyang tanggi, kahit anong pilit niyang lumayo,
may parte sa kanya na gusto pa rin itong pagbigyan. Naglalakad si Danny papunta sa palengke at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang iniisip ang mga nangyayari sa buhay niya. Bumili siya ng gulay, isda, at ilan pang pang-araw-araw na pangangailangan. Habang nagbabayad siya sa tindera, bigla na nga lamang may bumusina sa likuran niya. Daniela! Napapikit siya ng mariin bago dahan-dahang lumingon. Nasa harapan niya na naman si Jacob, nakasimpleng white shirt na masyadong bagay rito habang nakaakbay nga kay Nico na kumakain ng banana Q. Nasa likod nila ang isang mamahaling pickup truck na siguradong hindi bagay sa makipot na kalye ng palengke. Napahawak si Danny sa sentido niya. Jacob, ano na naman ang ginagawa mo rito? Sinusundan ka? Anitong parang napaka-common lang ng ginawa niya. Nico wanted to see the market, so I figured I'd drive you home after. Napasinghapang tindera. Aba, ang gwapo naman ng asawa mo, iha. Hindi ko po siya asawa. Saad nga ni Danny sa mariin na boses. Natawa na lamang si Jacob. Sabi ko naman sa'yo, Danny, mas bagay akong asawa mo kaysa sa ex mo. You are my ex. Nang marinig yun, biglang napatigil si Nico at tumingin sa kanilang dalawa. Ang mukha ng bata ay tila puno ng pagdududa. Wait, so dati po kayong nagpakasal? Biglang napalunog si Danny. Yes, sagot ni Jacob bago nga siya mapigilan. Pero iniwan ako ng mommy mo. Napaawang ang bibig ni Danny. Excuse me? Ikaw ang nagpa-anal, Jacob. Kasi hindi mo sinabi na buntis ka. Kontra nga ni Jacob at nakaangat nga ang isang kilay. Tila nag-compute ang utak nga ni Nico bago biglang tumango. Hindi nga alam ni Danny kung paano tatapusin ang usapang to, pero bago pa nga siya makahanap ng sagot, biglang may sumingit sa eksena. Si Aling Cora, ang tsismosa ng baryo. Aba Danny, kaya naman pala, ang gwapo ng anak mo mana sa tatay. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may asawa kang artista? Hindi po siya artista. Mabilis na tanggi naman ni Danny. Well, depende kung gaano ka kasikat sa social media. Trending kami ngayon, di ba Danny? Sabad pa nga ni Jacob kunwari nag-iisip. Muntik nang malaglag ang bitbit ni Danny na bayong. Ano? Ngumiti lang si Jacob at tinapik nga ang ulo ni Nico. Mahal ka ng bayan, honey, tignan mo na lang. Dali-dali niyang hinugot ang cellphone mula sa bagat nag-search. Napanganga si Danny. Sa social media, may isang viral post na may litrato nga nilang tatlo. Naramdaman niyang nag-init ang pisngi niya. Jacob, anong ginawa mo? Nakangiti lang ito habang si Nico naman ay masayang kumakain ng banana Q. Wala akong itinanggi. Sinabi ko lang ang totoo, na kayo ang pamilya ko. Manda ka talaga sa akin. Huwag ngayon love, ang daming testigo. Pangasar pa nga ni Jacob. Mas lalong lumakas ang tawa ng mga tindera sa paligid, hindi alam ni Danny kung matatawa ba siya o magwawala. Galit na galit si Danny. Gusto niyang hampasin nang hawak niyang talong ang ulo ni Jacob dahil nga sa inis na nararamdaman niya. Ngunit hindi niya magawa sapagkat sa kabila ng kanyang galit may kilig pa rin na bumabalot nga sa isang damdamin na ayaw niyang aminin. Nasa loob na nga sila ng bahay ng kanyang lola, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Patuloy siyang naglalakad pabalik-balik. Samantalang si Jacob kalmado lamang na nakaupo sa sofa, busy sa pagbabasa ng mga komento sa viral na post nila. Ang cute ng baby nila. Bagay na bagay sila. Binasa nga ni Jacob ang comment. Jacob, ano ba? Singhal nga ni Danny. Tumingala si Jacob na walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Bakit? Alam mo bang buong bayan ngayon nanonood ng teleserye natin nang wala tayong pahintulot, ha? Paano na ang privacy? Sagot naman ni Danny. Bakit? Wala namang mali sa sinabi ko, ah. Totoo namang pamilya kita. Ex-wife mo ko. Saad ni Danny. At ano nga bang ibig sabihin ng ex? Pwedeng expired, pwedeng extra special. Mas gusto ko yung pangalawa.
Ngumiti ito ng may pilyong ekspresyon. Napatingin si Danny kay Jacob. Hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ng lalaki. Hindi na kita ex. Tapos na yon. Sabi mo lang yan kasi hindi mo pa ako tinatanggap ulit. Alam mo Jacob, ang kulit mo. Hindi kita tatanggapin ulit. Biglang sumulpot si Nico mula sa kusina na may hawak na hotdog na steak. Tanggapin mo na, Mommy. Ang pogi naman ni Daddy. Nico? Saway nga ni Danny. Sabi po ni Lola, pag binigyan ka po ng pangalawang pagkakataon, ibig sabihin mahal ka talaga. Mahal mo ba si Mommy? Tumingin nga si Nico kay Jacob at ngumiti. Nagtagpo ang mata ni na Jacob at Danny. Oo, mahal ko siya. Ngunit bago pa nga siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Si Lola Belinda bitbit ang isang malaking tray ng pansit. Aba, tapos na ba kayong mag-away? Kain na tayo. Napabuntong hininga si Danny. Lola! Umupo nga si Jacob sa hapagkainan. Tinapik ang upo ang katabi niya at tumingin kay Danny. Halika na, love. Kakambi ko ang buong barangay, ikaw na lang ang kulang. Napataas nga ang kilay ni Danny habang nakatingin nga kay Jacob na parang hari ng barangay, nakampante nga sa kanyang trono sa pagkainan. Samantalang si Lola Belinda naman ay masiglang inaayos nga ang pansit sa lamesa. Oo, ang lola nga nilang dapat ay masakitin pero heto at naglalakad-lakad pa nga sa kapitbahay para kumuha ng pagkain. Lola, akala ko po masama ang pakiramdam niyo. Takang tanong nga ni Danny. Ay nako Daniela, wika nga ng matanda habang pinupunasan nga ng pawis ang noo. Masama nga ang pakiramdam ko kanina pero nung nakita kong ang gwapo pa rin ng ex mo, bigla akong gumaling. Halos mapamura nga si Danny sa sinabi ng kanyang lola. Samantalang si Jacob naman ay napahalakhak. O kita mo na, pati si Lola may team extra special. Ani pa nga nito sabay kindat. Lola naman, reklamo na nga lamang ni Danny, pero si Nico naman ay natuwa sa narinig. So ibig pong sabihin may chance pang magkabalikan po sila, Lola? Tanong pa nga ni Nico na may ningning ang mga mata. Abay oo naman na po. Sagot nga ng matanda sabay tapik sa balikat ni Jacob. Lalo na kung magpapakitang gilas itong si Jacob. O iho, marunong ka bang magigib ng tubig? Natigilan nga si Jacob. Ha? Igib? Oo naman. Aba kung gusto mong bumalik sa buhay ng apo ko, kailangan mong patunayan na hindi ka lang sa pangporma. Tumingin ka sa labas anak. Ang init ng panahon, ang puso natin sira na ng bomba. Kaya mano-manong igiban. Napatikim na nga lamang si Jacob, pero mabilis na bumalik ang kanyang ngiti. Wala pong problema Lola, basta para kay Danny. Handa akong, naputol nga ang sasabihin nito. Hayan, mabuti pa samahan mo si Mang Thomas sa likod, napagod na yung kakasalok sa tubig eh. Halos matapon nga ang hawak na tinidor ni Jacob. Ngayon na po pala? Oo iho. Oh, anong sabi mo kanina, handa ka diba? Napailing-iling si Danny habang pinipigilan ng tawa. Ngayon lang niya nakita si Jacob na nag-aalangan. O bakit parang kinakabahan ka? Pangasar pa nga niya. Napasinghap si Jacob tila nabuhayan nga ng loob. Sinabi mo bang mahal? Napakislot nga si Danny. Ha? Hindi ah. Akala mo lang yun. Ang sabi kasi kanina ng babae, kung kinakabahan ka ba mahal? Ngumisi si Jacob pero bago pa nga niya mas lalong asarin si Danny, dinala na nga siya ni Lola palabas. Tama na yan iho, dalin mo na ang katawan mong maganda sa likod bahay at tulungan si Mang Thomas. Ay nako, baka isang araw lang magmakaawa na tong bumalik ng Maynila. Bulong pa nga ni Danny habang pinapanood si Jacob, nabitbit ng kanyang lola palabas. Ngunit laking gulat nga niya nang huminto nga bigla sa pinto si Jacob at lumingon. Sabi ko naman sa'yo love eh, hindi na kita hayaang lumayo ulit. At sa kabila ng inis niya, hindi napigilan ni Danny ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumahimik ang gabi. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahihinang huninga ng kuliglig sa labas ng bahay. Akala nga ni Danny ay makakatulog nga siya nang mahimbing pero nagkakamali siya. Isang mahinang katok ang gumising sa kanya. Ayaw niyang bumangon. Ayaw niyang buksan.
Pero bago pa nga siya makapagdesisyon, bumukas nga ang pinto. Si Jacob. Nakasuot lang ito ng puting sando at pajama pero kahit ganoon, para itong modelo sa paningin niya. Hindi siya sigurado kung epekto lang ng antok o nang nararamdaman na ayaw nga niyang aminin. Jacob? Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Jacob. Sa halip dahan-dahan itong lumapit sa kanya, hanggang sa tuluyan nga itong maupo sa gilid ng kama. Miss na kita, Dani. Isang iglap lang ay niyakap na nga siya nito, mahigpit. Parang takot na mawala siya. Napalunok si Dani at hindi niya alam kung itutulak ito o yayakapin din. Jacob, bumalik ka na sa kwarto mo. Umiling si Jacob. Hindi ko kaya. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Alam kong tinataboy mo ko pero Dani. Tumingala si Jacob at sinalubong nga ang tingin ng babae. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal pa rin kita. Kahit ilang beses mo akong tanggihan. Kahit ilang beses mo akong saktan, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Napakagatlabi na nga lamang si Dani. Ayaw niyang marinig yun. Alam niyang kahit anong pagtatanggi niya, na nararamdaman niya ang nararamdaman nito. Jacob, please. Pero huli na. Dahil unti-unting lumapit si Jacob at bago pa nga siya makaiwas, naglapat na ang kanilang mga labi. Mainit, masuyo, parang isang panalangin na hindi matupad-tupad. At doon bumigay si Dani. Wala na nga siyang nagawa kundi ang hayaan ito. Hayaan ng bisig na pumulupot nga sa kanya. Hayaan ng halik na muling bumuhay sa matagal na nga niyang itinatagong damdamin. Dahil kahit anong gawin niya, mahal niya pa rin si Jacob at ngayong gabi hindi na nga niya kayang magpanggap. Nagising si Dani sa marahang kilos sa tabi niya. Bahagya niyang iminulat ang mga mata at nakita nga si Jacob na mahimbing pa ring natutulog. Ang isang braso nito ay nakayakap pa rin sa kanya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Bago pa nga siya makagalaw, bumukas nga ang pinto. Mommy? Halos mahulog si Dani sa kama nang marinig ang munting tinig ng anak. Nakatayo nga si Nico sa may pinto. Nakakunot ang noo at nagkakamot ng mata. Bakit nandito po si Daddy sa kwarto mo? Nanlaki nga ang mata ni Dani at napabalikwas nga ng bangon at tinatakpan nga ang sarili sa kumot. Kasi nagsimula na nga siyang magpanik. Paano niya ipapaliwanag to? Dahan-dahang iminulat nga ni Jacob ang mata, umiti at saka humikab. Parang wala lang. Oh, good morning son. Lalo lang lumalim ang kunot ng noo ni Nico. Daddy, bakit ka andyan? Natataranta nga si Dani. Hindi niya alam kung paano makakawala sa sitwasyon, kaya kung ano-ano na nga lamang sinabi niya. Ano kasi? Halos mamamatay na nga siya sa kadadahilan. Nag-uusap lang kami kagabi, tapos nakalimutan niyang umalis. Hindi natinag nga si Nico, nakataas ang kilay. Talaga po? Bakit parang hindi ka po makatingin po sa akin, Mama? Halos manlumo nga si Dani, bakit pa napakatalino ng anak niya? Samantalang si Jacob ay kalma pa rin. Mas lalong lumawak ang ngiti niya at sinadyang igalaw ang braso para lalo pang lumapit kay Dani. Ang mami mo kasi, Nico, gusto kong katabi matulog kagabi. Halos malaglag ang panga ni Dani. Uy, ano ka ba, Jacob? Napangiwi si Nico at naglagay nga ng kamay sa bewang nito ng ginagawa ni Dani kapag pinapagalitan siya. Mommy, ayaw mo nga kay Daddy pero katabi mo siya matulog? Napangisi na nga lamang si Jacob. Si Dani, pati anak natin hindi naniniwala sa'yo. Jacob, tumigil ka na nga. Namula na nga si Dani sa kahihiyan. Fine. Pero son, alam mo ba? Hindi lang ako basta natulog dito. Alam mo kung anong nangyari? Jacob. Natatawang umiwas nga si Jacob habang tinatapon ni Dani sa kanya ang unan. Si Nico naman napahalukip-kip na nga lamang at lalong nakakunot ang noo. You guys are so weird. At lumabas na nga lamang ito ng kwarto at umiling-iling pa. Samantalang si Dani naman
ay halos gusto na nga lamang niyang maglaho sa lupa. Not bad for a morning, do you think? Not bad? Jacob, gusto mo ba talagang ipahukay ko ang lupa at ibaon kita, ha? Napahalakak na nga lamang si Jacob habang iniwasan ng isang unan na muling pinukol nga ni Danny sa kanya. Kahit halata namang namumula ang babae sa hiya, hindi niya maiwasang maaliw sa reaksyon nito. Relax, love. Bata pa si Nico pero matalino siya. Alam niyang may something pa rin sa atin. Napasinghap si Danny at binato ulit siya ng unan. Wala nang something sa atin, Jacob. Biglang bumukas nga ulit ang pinto at sumilip si Nico. Mommy, Daddy, kung mag-aaway kayo, wag po sa kama ha. Sabi po ni Lola doon po kayo sa labas para po may fresh air. Halos madulas nga si Danny, pababa ng kama sa sobrang gulat. Samantalang si Jacob naman, hindi na napigilan ng tawa. See? Pati si Nico gusto tayong magkabalikan. Naglakad palayo si Nico pero bago lumabas ng bahay, sumigaw ito. Lola, may chismis ako! Nico, huwag mong sabihin kay Lola. Pigil naman ni Danny. Pero huli na. Narinig na nga nilang matinis na tinig nga ni Lola Belinda mula sa kusina. Ano yun? Si Danny at Jacob ba magkasama sa kwarto? Sunod-sunod ang mga yabag ng matanda, papalapit sa kanila. Patay. Dahil nga sa insidenteng yun, hindi na matahimik pa si Danny, lalo na tuwing magkakasalubong sila ni Nico, pare itong detective na pinapanood siya. At si Jacob ay walang ibang ginawa kundi manggulo at lalong palakihin nga ang sitwasyon. Tuwing may pagkakataon, sinasadya nitong lumapit sa kanya, bulungan siya, o kaya na may hawakan ang kamay niya sa harap ni Nico. At ngayong hapon habang nag-aalmusal sila sa veranda ng bahay ng lola niya, hindi na nga niya kinaya ang pang-asar ni Jacob. Jacob, ano ba? Bulungan ni Danny habang marahang sinisipang paa nito sa ilalim ng mesa. Tigil-tigilan mo nga ako. Pero imbes na umatras, lalo pang lumapit si Jacob. Bakit? Wala naman akong ginagawa. Nakatitig ito sa kanya na para bang wala nang ibang tao sa paligid. Napansin naman kaagad ito ni Nico. Nakadekwatro pa nga ang bata habang iniinom ang gatas niya. Na parang CEO na nagmamasid sa kanilang dalawa. Mommy, Daddy, may gusto ba kayong sabihin sa akin? Muntik nang mabulunan nga si Danny. Ano? I think it's time. Nagtaas nga ng kilay si Nico. Time saan? Biglang tumayo si Jacob sa kalumapit kay Danny. Hindi niya ito pinansin, pero nang bigla nga siyang hinawakan nito sa baba at pinaharap nga sa kanya. Halos matunaw nga siya sa kinatatayuan. Jacob, ano ba? Bulungan ni Danny pero hindi niya na ituloy ang sasabihin ng bigla siyang halikan nito sa labi. Saglit lang. Isang mabilis at malambing na halik. Pero sapat na yun para mamula nga siya hanggang tenga. Daddy, ano yan? Sigaw ni Nico. Tawa ng tawa si Jacob habang nagtatakbo nga palayo kay Danny at iniwasan nga ang paghahangis nga nito ng kutsara at tinidor. Jacob Santiago, lumapit ka rito. Si Nico naman tumayo nga sa upuan niya at sumigaw. Scandalous! Dapat may parental advisory to eh. Lalong natawa si Jacob. Oh, pero son, okay lang naman 'di ba? Magkakabalikan na kami ng mommy mo. Excuse me? Ani nga ni Danny, pero hindi nga niya maitatanggi na lumalakas nga ang kabog ng puso niya. Huminga ng malalim nga si Jacob at nilapitan nga siya ulit. Hindi na nga siya nakatakbo nang mahawakan siya nga nito sa bewang at seryosong tinitigan. Alam kong hindi mo pa ako mapapatawad ng buong buo. Pero isang bagay lang ang gusto kong linawin. Hindi na ako aalis. Hindi na kita hayaang lumayo pa. Napangiti si Jacob at dahan-dahang inilapit nga ang labi niya sa tenga ni Danny. Kung gusto mong tumakbo, ngayon lang ang pagkakataon mo. Pero tandaan mo, kahit saan ka pumunta, ako pa rin ang uuwian mo. Ilang araw na nga ang lumipas mula nang ipakita ni Jacob ang matinding determinasyon na bumalik nga sa buhay ni Danny.
At habang tumatagal, lalong bumibigat nga ang dibdib ni Danny sa tuwing nagkukunwari nga siyang wala siyang nararamdaman para rito. Hanggang sa dumating ang isang gabing, hindi na nga niya kayang magpanggap pa. Tahimik ang buong bahay, tanging huni nga lamang ng kuliglig ang maririnig sa labas. Nakaupo si Danny sa veranda, iniinom ang tiyaan niya habang nakatitig sa mga bituin. Hindi niya namalayang may lumapit sa kanya hanggang sa bigla nga lamang siyang balutan ng init mula sa isang kumot na isinampa sa balikat niya. Napalingon siya. Nakatayo si Jacob sa tabi niya at may dala itong tasa ng kape. Gising ka na pala. Hindi ako makatulog eh. Ikaw, anong iniisip mo? Sagot nga ni Jacob at umupo sa tabi niya. Napailing si Danny. Wala naman. Talaga? Tinagilid nga ni Jacob ang ulo sa kamarahang hinawakan ng kamay niya. O iniisip mo kung paano mo ako tatanggihan ulit bukas. Jacob. Bulong nga ni Danny. Pero hindi niya natuloy ang sasabihin dahil marahan siyang hinila ni Jacob palapit. Hindi niya inasahan yun. Kaya napasandal na nga lamang siya sa dibdib nito at ramdam ang init ng katawan nito laban sa kanya. Danny. Malambing ngunit matigas ang tono na boses nga ni Jacob. Sabihin mo na, ano ba talagang nararamdaman mo? Hindi kaagad nakasagot si Danny. Nanginginig ang kamay niyang nakapatong nga sa hita niya. Ilang taon niyang prinotektahan ang puso niya mula rito, pero sa loob ng mga araw na kasama niya ito ulit, alam niyang wala na nga siyang laban. Napasa po siya sa noo at napahinga ng malalim. Jason, ang kulit mo naman eh. Dahil hindi kita kayang bitawan, Daniela. Saad ni Jacob. Mahal pa rin kita, okay? So happy ka na. Mahal kita, Jacob. Hindi ko na kayang magpanggap. Saad na nga sa wakas ni Daniela. Napatigil si Jacob. Pero ilang saglit lang, isang masayang tawang lumabas sa bibig niya bago nga niya ito biglang niyakap ng mahigpit. Ayan na ang sagot na hinihintay ko. Ramdam ni Danny ang mabilis nga natibok ng puso nito. Hindi ito nagsisinungaling. Danny, bulong ni Jacob at hinahaplos ang buhok ng babae. Salamat at sorry kasi pinaghintay kita ng matagal. Ang bilis mo pa kasing magtago. Hindi agad kita makita. Ilang buwan matapos nga ang kanilang muling pag-aamin, bumalik sila sa lungsod. Mas naging bukas na nga si Nico kay Jacob. Pero gaya ng inaasahan, hindi ito madaling proseso. So, gusto mong tawagin kitang dad? Tanong nga ni Nico kay Jacob isang gabi habang naglalaro sila ng chess sa sala. Napaubo nga si Jacob, hindi siya sanay sa pagiging awkward ng anak niya. Kung okay lang sa'yo, napaisip si Nico bago tumango. Fine, pero daddy lang po sa bahay, sa labas po Tito Jacob ka pa rin. Napatawa na nga lamang si Danny sa gilid. Anak, ano to, contract basis? Kumindat naman si Nico. Mommy, business-minded lang po ako. We'll see if he earns the full title. Hinampas nga ni Jacob ang noo niya. At halatang natutuwa nga siya sa pagiging matalino ng anak. Sige, challenge accepted, boss. Pagkatapos nga ng isang matagumpay na event, sa Santiago Corporation dinala nga ni Jacob si Danny sa rooftop ng building nila. May hinanda nga siyang simpleng dinner para sa kanila. Ang ganda ng view dito. Ani nga ni Danny habang nakatingin sa city lights. Pero mas maganda ka. Sagot ni Jacob sa kahinawakan ng kamay niya. Napapikit na nga lamang si Danny at hindi niya akalaing darating ulit sila sa ganitong punto. Gusto kitang tanungin ng isang bagay. Patuloy nga ni Jacob. Napatingin si Danny rito, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa labis ng pagmamahal. Will you marry me again, Danny? Napangiti nga si Danny. Jacob, hindi mo na kailangan tanungin yan. Matagal lang yes ang sagot ko. Naiiyak nga na saad nito. Sa halip na sagutin nga siya ni Jacob, mabilis nga nitong hinila si Danny papasok sa isang mainit na yakap. Mabilis na lumingon si Danny at Jacob at doon nila nakita si Nico. Nakapamulsa at may nakataas na kilay. So ano to?
Ako lang ba ang hindi kasali sa family hug niyo? Napatawa na nga lamang si Jacob at agad na binuhat ang anak. Halika nga rito, boss. Ikaw ang bida sa pamilya natin. Napahagalpak na nga lamang si Danny sa tawa habang nakayakap sa kanilang dalawa. At makalipas nga lamang ng 6 na buwan, natupad nga ang kanilang plano na magpakasal. At biniyayaan pa nga sila ng isang baby girl. At wala na nga silang mahihiling pa, namuhay sila ng masaya. Ang pagmamahal, hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mahalin ng tao sa kabila ng kanilang pagkakamali. Sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa paniniwalang minsan, ang tamang tao ay hindi talaga nawala. Nahulog lang sila pansamantala sa maling pagkakataon. At kung tunay na ang pagmamahal, palaging may paraan para bumalik sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jacob at Daniela. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Elsa Opiane, Marilu Abad, Rosalinda Fronda, Presbyteros Rose, Digna Mabale, Norma Williams, Epifania de Ocares, Geraldine de Jesus, Leonora Retiban, Souza, Linley of Macau, Ernesto Rosel, Imelda Forteza, Teresita de Jesus, Zaneda Porter, Merlita Cabida, Merly Beltran, Mercy Villantes, Veronica Briseño, Raquel Magno, Marivic Bosbos, Blue, Ann Mariano, Naitan, Muriel, Evangeline Zamora, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano,
London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Isalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Pandilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.